Haring Cool at Kuwela. Sa mga pagganap niya, ilang beses siyang nanalong Best Actor at Best Supporting Actor. Mahigit 2 dekadang nagsama si Comedy King Dolphy at ang kanyang longtime partner na si Jasha Padilla. Sa isang panayam, sinabi ng hari ng komedya na bagamat hindi matuloy-tuloy ang planong pag-iisang dibdib, hindi raw ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Narito ang report. Minsan nang nagbiro si Comedy King Dolphy. Pagdating daw sa kanyang mga nakarelasyon, tila na kumpleto na raw niya ang alpabeto. Ang first love mo, nag-start sa letter A. Oo, ako, Aida. O yung huling love mo, Shasha. O Dizzy. Baka ako, nakumpleto ko ng alpabeto. From A to Z. Si Jasha Padilla na nga ang masasabing nag-iisang reyna ng hari ng komedya. Late 1980s nang magsimula silang magsama at sa loob ng mahigit 2 dekada, ang Divine Diva na ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Mang Dolphy. Kahit halos 30 taon ang agwat ng kanilang edad, naging masaya naman daw ang naging takbo ng kanilang relasyon. But we're so comfortable with each other, and it's a kind of love that continues to grow. So it's not just about us, it's about our kids, and we just plan to stay together for as long as we could. Together forever. Together forever na. May 2 anak sina Dolphy at Jasha, sina Nicole, ang kanilang adopted daughter at si Zia. Ang dalawa ang kumumpleto sa 18 anak ng Comedy King. Pero tulad daw ng normal na relasyon, may pagkakataong nagkakatampuhan din sina Dolphy at Jasha. There was a point kasi that I had to admit, of course, everybody goes through, rough times. What else can we say about our relationship? It's been tried and tested over the years. So we have nothing to prove. Sa amin dalawa, wala na kaming dapat i-prove sa isa't isa. Wala na kami dapat i-prove sa ibang tao. Pero iba raw talaga ang pagsasama nilang dalawa. Bukod sa puno raw ito ng pagmamahalan, madali raw silang magkaintindihan. When you're comfortable with each other, yung mga ganong, kahit one is a little grouchy, moody, naiintindihan. Kasi ganun talaga yun eh. Wala nang araw mahihiling pa ang dalawa pagdating sa kanilang relasyon. Pero aminado rin ang Comedy King na kahit paano'y nais niyang iharap sa altar si Jasha. Sabi ko nga eh, single ka pa eh. Pag nakita mo yung passport mo, single pa, di ba? 18 na anak, single pa rin. Baka nga ako, pagka matuloy yun, nakatungkod na ako. Tinatanggap ko po siya. Nang magplano kasi ang dalawa na magpakasal noong 2004 at 2007, di pa napapawalang bisa ang kasal ni Jasha sa una nitong asawa. Noong nakaraang taon naman, kung kailan na anal na ang kasal ni Jasha, nagdesisyon sila ni Dolphy na wag nang ituloy ang pag-iisang dibdib. Pero sa kabila nito, wala na raw makakahadlang pa sa pag-iibigan nilang dalawa. Kasi siya nandun talaga eh. No. Kanya siya ang pinakamatagal eh. He's a very, very sweet person. There's no other man like him. Samantala, nasa linya po ngayon ng telepono si Miss Julina Magdangal Escueta. Good morning sa'yo, Julina. Good morning. Oo, hindi masyadong good ang ating mornings. Siyempre dahil lahat tayo nagluluksa, no? Particular na yung buong showbiz industry sa pagpanaw ni Dolphy. Kamusta bilang katrabaho si Tito Dolphy, Julina? Ako lagi kong pinagmamalaki na nagpapasalamat ako na bigyan ako ng chance na makatrabaho si Tito Dolphy kasi hindi lahat pwedeng makatrabaho yung isang daking. Yes, oo. So, masaya ako dahil isa siyang napaka-professional na artista. Oo. Na sana lahat maging gano'n dahil iba, pag kailangan sa set, on time, nandoon siya, mas maaga pa. Tapos tahimik lang na tao, pero pagka naman nakakwentuhan mo, marami kang matututunan kahit sa mga simpleng kwentuhan lang. Kahit na isang beses ko lang siya nakatrabaho sa isang pelikula, tapos yung iba mga guestings na lang. Parang lagi kong binabalikan yun, tapos lagi kong pinagmamalaki, saka lagi kong
Naaalala ko lahat ng yung memories na napagsamahan namin ni Tatay Dolphy. Oo. Speaking of yung mga memories na sinasabi mo, ano yung mga traits na hindi mo talaga makakalimutan na gusto mo ring tularan kay Tito Dolphy? Si Tito Dolphy kasi parang ano yan pagkasama mo siya sa set, parang tatay mo talaga siya. Parang makikita mo yung care sa kanya na hindi lang basta katrabaho. Parang sa mga maliliit na bagay na kung kumain ka na ba, napaka-generous niya sa lahat, hindi lang sa artista, kundi nakikita ko pati sa crew, sa ano, kaya siguro ganito na lang yung pagmamahal sa kanya, na napakabuti niya talagang tao, na yun yung mga hindi mo makakalimutan sa kanya, tapos masaya siya sa kasama, kahit tahimik siya, pero pag nakakwentuhan mo kasi biglang, hindi pa pwedeng hindi siya magpapatawa talaga Meron Kaya talagang sa kanya yung king of comedy. Siguro, Bagay na bagay talaga. Yes, lahat talagang, kumbaga, nagkaroon siya ng impact na malaki, no? Katrabaho man o kaya sa mga ordinaryong tao. Kaya siguro maganda rin na marinig mula sa'yo yung iyong pakikiramay din sa kanyang mga naiwang pamilya, Jolina. Kagabi, nung kumalat na, nung babasa-basa na namin sa tweet, hindi ako agad-agad naniniwala, parang naiinis pa nga ako kasi yung una kong nabasahan ng tweet na yun na parang kung hula man yun o nakikiano lang, parang sure na ba? Parang gano'n. Nag-text ako agad kay Direk Eric. Sabi ko, kung meron akong pagtitiwalaan na tao, sabi ko, Direk, ikaw yun. Sabi ko gano'n kasi baka marami lang nagtitrip dyan. Tapos, hindi pa siya sumagot agad. Tinawagan ko rin si Karil. Hindi pa rin niya sure kasi kalalabas lang niya. So, ang dami tumutawag sa kanya. Pero finally, nung nag-text na si Direk Eric, parang doon na ako talagang. Kasi nung nababasa ko lang, gusto nang sumabog ng loob ko. Pero mabasa ko na yung tweet yung text ni Direk na hitasas away Jolene, sabi niya ganyan. Tapos parang doon pa ako naiyak na sabi niya, heaven is a happier place. So, masakit sa loob ko, pero parang pag nababasa ko yung heaven is a happier place, alam ko na doon mas makakahinga siya ng maluwag, mas makakadilat na siya, makakagalaw na siya. Pero sobra pa rin yung, kahit na alam ko na minsan baka yung mag-anak ni Tati Dolphy, minsan inihintay na lang yung day na ito. Pero masakit pa rin. Sa totoo lang, sobrang hindi ko alam kung anong nararamdaman ko kagabi. Sobrang, hindi ko na nga maramdaman na may napilok pala ako, tsaka masakit yung likod ko. Ang sakit lang yung loob ko. Yun talaga. Hindi ako mapigil talaga ng kakaiyak. Sobra ako nakikiramay sa kanila. Pero alam ko na mas alam nila kung ano ang pakiramdam ni Tatay Dolphy ngayon. And ako, kung masaya sila in a way, magiging masaya rin ako for Tatay Dolphy dahil alam ko mas masigla siya ngayon. Yes. Pero masakit kasi physically hindi na natin siya makikita or hindi ko na siya makakausap or hindi ko na siya malalapitan para kasi gusto ko, pag may mga katrabaho ako na nag-grow din ako pero alam ko na meron ng isang tao na alam kong may marami akong matututunan na hindi na ako mabibigyan ng kung ano pang mga payo or pagiging isang, kung pwede sa Tati Dolphy, pwede mong tawaging mentor kasi marami ka talaga matututunan sa kanya. Kahit gestures niya lang, meron ka matututunan sa kanya. Totoo yun. Kaya nga, siguro talagang maraming nalulungkot dahil I think kahit na alam na natin na may sakit siya, nandoon yung you can never really be prepared for something like this. Sobra. Ganun yung feeling. Alam mo, doon na papunta pero nung time na ito na, masakit Masakit. Kahit isang movie ko pa lang siya nakasama, nasasaktan ako talaga. And hindi ko siya talaga pinuntahan sa hospital kasi ayoko siyang makitang ganun. Ayoko humarap sa salamin na nakikita ko yung window na yon, nandun siya na nakahiga, kung maraming nakakabit sa kanya, ayoko. So ngayon, parang lagi ko pa rin siyang nakikita kung paano ko siya nakasama sa pelikula. Tapos kagabi talagang pinanood ko yung namin,
na-eksena namin sa movie na nagpapiano siya, alala ko talaga yung feeling ko habang ginagawa ko yung pelikula na yun talaga. Oo. Julina, maraming salamat din sa pag-share mo sa amin ng iyong mga naging experience kasama si Tito Dolphy. Thank you very much sa'yo. Thank you, din. Yan naman po si Miss Julina Magdangal Escueta. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay ang mga tagahanga ni Comedy King Dolphy sa kanyang pamilya. Umanaw monda ng kanilang idolo, mananatili pa rin siya sa kanilang puso at magpapasaya sa mga iniwan niyang palabas. Darito ang report ni Mav Gonzalez. Simula nang pumutok ang balita na namatay na si Comedy King Dolphy, mabilis na nagdagsaan ng mga fans niya sa Makati Medical Center. Si Aling Tessie, ilang araw na nga rin nagpapabalik-balik rito dahil gusto niyang masilayan ang idolo. Ako, 56 na ako. Bata pa ako, talaga idol ko na yan. Nung pa ako linggo rito, nabalitaan ko si Dolphy na gusto ko siya makita, bawal naman palang pumasok dyan. Tapos nag-aantabay ako dito, gabi-gabi. Kasama niya ang mahigit 100 mga taga-suporta ni Dolphy. Sa mga pamilya at kaibigan naman niya, kauna-unahang dumating ang artistang si Liz Alendogan na tila hindi pa rin makapaniwala sa pagpanaw ng ama-amahan niya. Ninenervous ako kasi nga, siyempre, yun ang tatay ko sa showbiz. Nalulungkot talaga ako. Grabe, sabi ko kay Carmi, alika, kaya tumakbo na ako dito para makita ko man lang. Nagdagdag ng security sa ospital sakaling magkagulo ang mga fans. Ngunit iginalang naman ng mga fans ni Dolphy ang pamilya niya at wala namang nagpumilit makapasok sa ospital. Nakontento na sila sa pag-alala sa mga paborito nilang palabas ng hari ng komedya. Since bata pa po ako, in-idolize ko na po siya. Lagi ko po napapanood yung mga pelikula niya. Pag nagigising po ako, nakikita ko po yung palabas na nanonood po ako. Mula pagkabata pa siya, pagkabata ko pa, pinapanood ko na siya. John and Marcia pa lang, sinasubaybayan ko na siya. Tapos Home Along the Rails. Siya, nakikiramay kami sa lahat po ng mga anak niya. Nakikiramay po kami lahat. At kahit pumanaw man raw si Dolphy, patuloy silang mapapaligayan nito sa mga iniwan niyang palabas. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. Karagdagang mga ulat sa pagbabalik po ng unang balita. Maraming salamat. Higit sa lahat sa Presidente po, sapagkat kailangan natin yung Merit Award. Kaya wala pala kami. Si Helen sa kami lang. Maraming salamat. Ito,